Papunta ako ngayon sa kulungan ng baboy namin kasi yung baboy namin nanganak kahapon. At papasusuhin ko yung mga baby. Yung baboy namin ngayon, ano na yun, pangalawang inahin na, pero yung una na inalagaan namin, wala na yun. Ipakita ko sa inyo yung mga biik namin. 7 peraso yun. Ito buntis. Ito bagong panganak. Doon naman to sa kapitbahay na. Ito yung mga ano to, 9 na peraso yung anak ng baboy. Tapos nandito yung kulungan na. Tumayo na yung baboy. Hala. Kalabas. Sila doon. Yung isa nandito na. Buti hindi pumunta sa kanal. Ayan na sila. Mga nakalabas. Buti hindi naipit. 1 linggo mong babantayan, pasususuhin sa nanay kasi hindi sila pwede na sila lang at may ipit nga sila. Hindi pa sila marunong umilag. So ngayon, pagkatapos kumain ng inahin, padididehin ko na sila. At ibabalik ko muna sila dun sa pinakulungan nila. Ito yung ginawa ng kapatid ko kagabi. Nandito kami kagabi nung alas 10, nagpa-dede sa mga biik. Tapos ngayon ulit. Nakapalo. Wala namin dito atin. Mga butong. Ito. Mga butong. Sila 7 peraso. Ito yung pinakamaliit sa lahat. Ito yung priority kong pinapadili kasi nga maliit. Ano to, pangatlong lumabas. Ito yung pinakamaliit. Yung ano dito, yung bunso, kulay puti. Di ko alam kung sino sa kanila. Pero maliit. Parang ito yung bunso kasi ito yung pinakamaliit. Alam kung lalaki ba ito babae. Ito yung pinaka-cute. Lalaki. Ubus na yung pagkain. Pagkatapos niyang kumain, yung mga anak niya naman. Kasi mga gutom niya. Ano na yung mga tiyan. Halata ng gutom. Kailangan ko siyang mapahiga para mapadede niya yung mga baby. Kailangan masimasin mo para humiga. Dati takot ako sa baboy pero sanayan lang talaga yun. Uunahin ko tong mga bicolor para hindi ako malito.
Colores mo. Ito yung pinaka-cute sa lahat mga para isang isang linggo namin siya babantayan para padidehin. Hindi nila kaya na sila lang baka may posibilidad na maipit sila ng inahin. Kaya kailangan bantayan namin sa loob ng isang linggo. Pagkatapos nun, bahala na sila sa mga sarili nila. Ikaw, maling baby naman. Kailangan talaga hipas si Masi para hindi siya tumayo. Kagabi, ganito rin yung ginagawa ko sa kanya habang nanganganak siya. Ako yung tagahimas. Kagabi, inisa-isa ko silang hawakan kasi hindi pa sila marunong dumedi. Ang bait ng inahin nito kasi inaangat niya yung paa niya para hindi maipit yung mga biik niya. Nakaangat ko. Belo. Mabait. Mabait si Belo. Simula nung baby to, ako din yung nag-alaga nito. Kaya, ano to sa akin. Yung unang inahin namin na kung napanood nyo sa naging una kong video, yung kulay itim, anak to si Belo. Naan to, ayaw dumeli. Yung maliit, yung pinakamaliit, makulit. Hindi niya alam kung saan siya dedede. Ligaw na ng landas. Ano, babalik ka sa puwerta ng ina mo? Kailangan mong hawakan para hindi siya naliligaw ng landas. Ito, sige pag-agawan. Ito siguro yung pinakagutom sa lahat. Maingay dumedi. Hala, gati. Ito dyan sa nanay mo kasi masungit. Siya na lang yung natirang gising. Yung isa tulog na rin. Sige, magpalaki ka. Kasi ikaw yung pinakamaliit. Yung 5, ayun, mga tulog na. Nilipat ko na doon kasi tulog na sila dito.
Ito yung pinakamaliit, ito yung pinakamatibay. Pagdating ko kanina, siya lang yung nasa loob ng kulungan. Ibig sabihin, siya lang yung hindi nakatalon kasi nga maliit siya. Yung 6 nasa labas na. Siya lang yung natitira sa loob. Kaya gutom na gutom siya. Yung isa tulog na tulog. Pero dumidede pa rin. At si Bello Pot ay tulog rin. Sarap ng tulog niya. Pagkatapos nilang dumede, maglilinis na ako dito. Ito yung mga kalat namin kagabi ng dahon. Pag natutulog sila patong-patong, siguro nilalamig. Ito sa lahat dito ako mas nakukyutan. Kasi ang liit. Napaka-cute niya, parang pusa. Kapitbahay namin. Ayun. Ha? Oo, suga. Oo. Dito kami nag-iigib ng palinis ng mga kulungan. Ay, doon pa. Sa side na to, medyo madamo kasi di nililinis ng kapatid ko. Di ko rin nililinis. Pares ka na. Itong mga pinya na to, mga tanim to ng nanay ko. Maraming puno ng nyug. Tara na, uwi na tayo. Walang bantay sa bahay.